Grabe, ito na yung sinasabi guys, merong hindi magandang nangyari sa kalbo dito sa barko for today's video. Iwanan muna natin siya, punta muna tayo sa doktor. Samahan nyo muna ako magpatingin sa espesyalista, siya kasi yung makakapag-decide kung mananatili pa ba ako sa bahay ni kuya o tuluyan na maeebik. Let's go! So ayun na nga guys, ganito talaga yung buhay ng mga seaman. Minsan talaga may mga dumadating na problema dito sa karagatan na hindi mo inaasahan. Sheesh! Pero kahit anong suliranin, laban lang, kaya wag na natin patagalin. Ito pala yung mga nangyari sa akin. Isang araw guys, binigyan ako ng job order ni Bosun. Kailangan ko raw tanggalin yung mga rubber ng pinto para mapalitan. So ito pala yung project natin guys. Magpapalit tayo ng rubber ng pintuan sa barko. Syempre, hindi natin yan tatanggihan. Sunod kagad si Kalbong Seaman. Maliwanag pa sa sikat ng araw, dollar na agad yan. Sim! Pero bigla akong nakalimutan, hindi pa pala ako nag-uumagahan, kaya pumunta muna ako ng crewmess para kumain ng bacon. Oh yeah! Aba matindi, food trip muna guys. Mas maganda na kasi yung busog kaysa gutom bago madisgrasya. Alright! Pagkatapos tumibog at lumusog, inumpisahan ko na kagad yung patrabaho ni Bosun. Wala nang teka-teka, banat agad. Grabe, ang tigas nga ni. Sa sobrang tigas guys, kamuntikan pa akong tamaan ng screwdriver sa mata. Buti na lang malayo sa bituka. Oh she! Ay. After ng ilang minutong pakikipaglaban, dito na dumating yung problemang hindi inaasahan ni Kalbong Seaman. Oh no! Habang hinihila ko tong matigas na rubber guys, bigla na lang may tumunog dito sa bandang likuran ko. Sheesh! Medyo nakaramdam lang ako ng konting sakit guys, pero binaliwala ko lang, sanay naman tayong masaktan. Hugot yarn! At dyan na nagsimula yung kalbaryo ng kalbo, unti-unti nang kumikirot yung likuran ko. Ang sakit! Ayaw ko naman mag-overthink guys, kaya inisip ko na lang baka sign of aging na stretch lang. Pero nung dumating na yung kinabukasan at babangon pa lang ako sa aking higaan, doon ko na naramdaman na sobrang sakit ng likod ko at hindi ko na mabaluktot yung isang tuhod ko. Oh no! Hindi na ako nagdalawang isip guys, ngayon lang din kasi ako nakaramdam nito kaya dumiretso na ako kay Chipmate para i-report. Ayun, walang pag-aalinlangan guys, pagkasabi ko pa lang kay Chipmate, on the spot, pina-schedule na kagad ako sa doktor. Baka kung sa ibang barko pa to guys, sabihan lang ako ng hilot lang yung katapat niyan, pati haplas. Alright! Kaya pinapunta na kagad ako ni Chipmate sa reception para kunin yung aking passport at isang pirasong papel kasi within 15 minutes, nandyan na raw yung service. Sosyalen! Pagkalabas ko ng barko guys, nandyan na kagad yung service. Ang bilis! Napakaangas par! Ayan yung van natin. Wala tayong katabi. Tayo lang yung nasa taxi guys. Habang nagbabiyahe kami guys, papunta sa doktor, hindi mawala sa isip ko yung kaba. Paano ba naman guys? Baka mamaya hindi na ako makasampa. Wag naman, marami pa akong gustong tulungan. At higit sa lahat, marami pang gustong bigyan ng chocolate si Kalbong Seaman. Sim! Touchdown, ganun lang kabilis guys. Nandito na kami. This is it, pansit. Cheese. Wala na akong kailangan gawin guys. Agent na yung nakipag-usap sa nurse. Waiting na lang akong tawagin. Pagkapasok ng kwarto guys, hindi ko na nabidyohan yung mga sunod na nangyari. Medyo nahiya ako kay doktora. Ang ganda Tinanong niya kagad ako kung saan yung masakit. Sabi ko yung puso, yung lower back, pati yung tuhod, namamanhid. Sabay bigla akong pinahiga sa kama guys. Nagulat yung kalbo, tapos stretching at yung naging findings, kulang lang daw sa lambing. Sheesh! Sa wakas, hindi naman ganong seryoso. Makakapagtrabaho pa daw yung kalbo. Wag lang daw muna magbuhat ng mabibigat. Yan ang resulta guys. Parang may pain lang sa likod. At kung sakaling lumala yung sakit, balik lang daw agad sa kanya. Ayos, may immunity na yung kalbo sa mabibigat na trabaho. Next vid, puro food trip muna tayo.